So kaya nga, dapat ba na ipa-drug test itong first lady natin? Para sa akin dapat ipa-drug test. Bakit? Kasi nga, asawa siya ng presidente. Na-involve siya sa ganito. So kahit naman alam natin na hindi siya naggaganito dahil pure siya, dahil siya ay baka anak pa yan ng santo. O sa sobrang pure niya, sobrang linis ng pagkatao niyan, kailangan nating malaman kung yung proof na talagang wala siyang kinalaman diyan, because pag nag-positive siya sa droga, ibig sabihin, putang ina, kasama niyang nagdodroga to diyan. And hindi po maganda sa isang bayan na ang asawa ng presidente nagda-drugs. Kasi kung asawa ng presidente nagda-drugs, kasalukuyan pang nagda-drugs, hindi pinipigilan ng presidente, ibig sabihin, may mali sa presidente. Ang masaklap, baka magka-jamming pa yan. Diyan ngayon lalabas. Yung nakakatakot na kung adik yung asawa, yung mister, baka ka-jamming pa. Kung hindi man, bakit hindi niya hinuhuli tong asawa niya or kaya hindi niya pinaririha, pinagagamot? Kasi ang pagiging addict po, sakit din po yan at nagagamot yan sa pamamagitan ng mga rehab centers. O ba't hindi niya iparehab to? Papaano mong aayusin ang problema ng Pilipinas sa droga kung yung mismong asawa mo hindi mo maklaro pagdating sa droga? Hindi mo mapagamot, hindi mo masokol, hindi mo mapigilan. So anong klaseng war on drugs ang ginagawa mo? Kung mismong sa loob ng bahay mo, merong adik. O hindi ba baka nga ang masaklap dito, kaya nga hindi nila siniseryoso at dami-daming adik ngayon. Baka mamaya nakikinabang talaga itong mga to. Ito, ano lang to hindi ko sinasabing totoo, pero imaginein mo, adik ang namumuno. Adik pati yung asawa. Tapos sila yung tagabantay ng nahuhuling droga. For example, sila yung nagbabantay ng nahuhuling droga. Anong gagawin nila doon sa droga na nahuli? Putang na sisinghutin nila yun. Bakit? Kasi addict nga sila eh. Di ba sabi nga ni Pastor Kibuloy, ikaw ay meron kang blood bank. Blood bank. Pinagbantay mo ng blood bank, vampira. Putang ina, anong gagawin ng vampira doon sa mga dugo na nandoon sa loob ng bangko? Iinumin niya lahat yun, lalaklakin niya yun. Kasi nga, yun ang yun ang gusto niya eh. Trip niya yun eh. O kaya nga, pera ng taong bayan, yung ginagamit ng mga congressman, ng mga senador, ng Malacanang. O, kapag ang inilagay mo na magbabantay sa pera ng taong bayan o yung gagastos ng pera ng taong bayan, magnanakaw, maraming kabit, o kaya lahat na ng kahayupan pagdating sa pera, o launderer, lumulunok ng salapi, let's say for example, kaya may bisyo na lang, kaya kailangan ng maraming pera. Imaginein mo, magbabantay ng pera mo, magnanakaw. Anong gagawin sa pera mo? Dinanakawin yan, imbampira, magbabantay ng blood bank. Anong gagawin dun sa dugo na nandoon sa blood bank? Hindi iinumin yan isa-isa hanggang maubos. O ito naman, sabi ko nga sa inyo, drug king and queen, yung binigyan mo ng susi doon sa pintuan na sa loob nun may raming mga droga. Anong gagawin ng mag-asawa nagbabantay? O di sisinghutin nila yan. O kaya ngayon, i-apply natin yan logic na yan sa sitwasyon sa Pilipinas. What if our president under the influence until now, anong klaseng war on drugs yung campaign niya kung siya mismo gumagamit? Kaya nga, importante na mapatunayan ng Pangulo. Wag na yung First Lady, bahala sa buhay niya. Pero at least man lang yung Pangulo, mapatunayan niya na hindi siya lango, hindi siya lulong at hindi siya adik. Diba? Kailangan mapatunayan niyo yung kailangan talaga ngayon, panawagan natin yung drug test. Ngayon, itatanong ulit ng mga reporter kay Claire Castro yan. Claire Castro, hindi pa ba dapat magpa-drug test si Pangulo rito? Kasi na-involve yung asawa niya sa isang issue sa Amerika na yung isa sa mga kasamahan niya namatay sa overdose. Dahil sa kakaparty nila, nakita doon sa hotel, napakaraming mga gamit. Party talaga. May nagpa-party ba mag-isa? O talagang they had a hard party, sabi nga nung investigador. Dito sa siguro punong-puno ng alak. Mayroon daw mga nakabukas na alak, mayroon daw mga alak na hindi pa nabubuksan, at may mga bote daw na mga wala ng laman. Pukin ang ina yan. Paano ubusin ng isang tao yan? If it's a party, ibig sabihin marami yan. At kung marami yan, entourage kayo, o di magkakasama kayong mga mag-i-entourage dyan sa party na nagaganap na yan. Alam nga naman, mag-iimbita ka ng tao lang sa labas, hindi mo kakilala. Milyonaryo ka. Tapos mag-iimbita ka ng kung sino-sino lang. Siyempre lahat ng iimbitahin mo dyan, kakilala mo, kayo-kayo yan.
Ngayon, tatanungin ngayon si Claire Castro. Ma'am Claire, hindi pa ba kailangan magpa-drug test ni Bongbong ngayong may ganitong issue yung kanyang asawa? Ano sasabihin na naman ni Claire niya? Paulit-ulit si Harry Roque. Hindi si Harry Roque, panawagan na to ng taong bayan. Kailangan malaman na natin, with all this nakikita nating mga side effects kay Bongbong, pangiwi-ngiwi, pabago-bago ng isip, yung split personality, lahat yan. Lahat po yan, senyalis yan ng matagal na paggamit na ng droga. Kaya kailangan tayo mismo, kayo mismo mga otoridad, PNP, sundalo, kayo mismo dapat mag-request ng drug test sa ninyo, sa chief executive ninyo. Bakit? Kasi kayo nga may drug test eh. 'Di ba? Lahat nga kumukuha nga ng lisensya ng sasakyan, may drug test eh. Yung presidente pa kaya na nagdi-decide, yung presidente pa kaya na may hawak ng milyon-milyong buhay ng Pilipino, ekonomiya, gera, lahat. Siyang may hawak pera ng taong bayan, peace and order, siya lahat ang may control. Paano kung adik yan? Malalaman lang natin kung adik yan o hindi kapag ka nagpa-hair follicle drug test yan. Okay lang naman siguro kung nung 2021 adik siya, walang problema yun. Paatras, 2021 paatras, adik siya. Pero ngayong 2022 and ngayong araw na to, kailangan lumabas na malinis siya mula sa droga kasi kung hindi, putya yan. Naglolokohan tayo, kaya pala may lumulutang na droga dyan. Diretso. Namatay sa cocaine overdose si Restance Corporation Air Paulo Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxic... Imaginein mo, ang yaman ng pamilya na to, tapos tahimik sila. Oy, mga Tantoco, dapat magsalita na kayo tungkol dito, magpa-interview kayo. Kasi kung totoong na-overdose to, bakit siya lang? Ba't hindi sila lahat? Kayo ba papayag na parang lumalabas, sugapa itong anak ninyo? Sugapa itong kamag-anak ninyo sa droga, sila hindi? Ganon? Bakit yung ngiwi ng ngiwi? Hindi pa na-overdose. Bakit tong anak nyo, kabata-bata, na-overdose? Ako naniniwala itong batang ito, baka mabait to. Baka napilitan lang to. Sumalangit naman ang kaluluwa, pero napakalaking issue nito para sa bayan natin Pilipinas. If someone dies sa overdose at hindi naman sila gumamit ng pondo ng taong bayan, hindi naman sila pinagkakatiwalaan ng tao. I mean, it's just a normal death. One death is too many, sabi nga nila. Pero normal na kamatayan lang yun and namamatay naman talaga lahat ng tao. Nasa mga gawain na nila kung ano yung kamamatay nila sa hindi. Pero ito kasi kaya importante sa atin, ito yung mga nagpapatakbo ng ekonomiya natin. Ito yung mga tao na konektado yung gobyerno sa kanila. Imaginein mo, namatay sa overdose ng drugs. Tapos, kasama pa nung asawa ng presidente natin sa abroad. Namatay ng overdose ng drugs. Pucha yan. That is ito na siguro yung inaantay nating pagkakataon para talagang to hold them accountable. Accountable in a sense na public office is a public trust. So, dapat bigyan nila ng assurance yung mga Pilipino na matitino kami. Na bagamat may mga kaibigan kaming adik, kayo rin naman meron eh. Hindi lang naman kami, kayo rin, di ba? Meron din kaming kaibigan na adik, pero hindi kami nagpa-party kasama nila.